Okay, magandang araw mga ka-40 days. So meron lang tayong reaksyonan na comment doon sa video nga nakita ko. Actually hindi ko video yon ha. Okay, kasi first time kong mag-video ng ganito about sa connection ng mga outlets. So nakita ko yun sa video, sinasabi ng electrician na mali ba daw ang ganitong connection, no? Sa dalawang trigang na outlet. So merong nagko-comment doon na marami nag-comment na mali daw. Ito ang sasabihin ko sa inyo mga Brad, kung sino man kayo. So kasi sabi nila mali daw, may iinit. So kung titingnan mo sa Philippine Electrical Code, hindi mo makikita doon na mali ang ganitong connection. Okay? Okay, I am talking now a connection. Connection ang pag-uusapan natin, mamaya na yung load. Okay. Sabi nila mali daw. Okay, so halimbawa dito, itong dalawang wire ito, ipalagay na natin na galing to sa supply doon sa junction box, papuntang dito sa junction box dito. So ang ginagamit natin ay nagja-jumper tayo kasi tatlong trigang to trigang outlet. So jumper dito papunta sa kabila, then jumper papunta sa kabila, then papunta naman dito kumukuha ng supply papunta din dito sa kabilang outlet. So I am talking about connection. So paano niyo nasasabi na mali? Nagko-comment kayo na mali daw ang connection. So prove it to yourself na mali. Saan mo nakakita yung mali? So sasabihin ko sa inyo na tama ang connection nito, hindi po mali. So kung magkakamali ka sa connection nito kapag nagpang-abot ang dalawang wire na to. Itong line, yung itim at saka yung ground or neutral ay itong puti. So kapag nagpang-abot to sa connection na ginawa mo dito, yun ay mali. Okay? Connection lang ating pinag-usapan muna dito ha, mamaya na yung load. So, halimbawa mga idol, halimbawa lang ha, sa isang kwarto ng bahay at ang iyong may-ari gustong maglagay ng dalawang tagtrigang. Magkatapat ha, yung eskwalado yung kwarto tapos magkaharap tong dalawang outlet na to. Okay. Kasi alam ko naman yung binibida nila binibida din ng ibang electrician, no? Na mas okay daw ang splicing. Yung ibig sabihin niya splicing dito. Instead na dito kukuha ng connection papunta dito sila magko-connect, no? Babalatan tapos magtatap sila ng dalang wire papunta dito instead na dito kukunin yung supply. Which is tama naman yun. Walang mali yun. Tama yun kasi technique yan yung splicing technique nila o discoveries nila yun. Saka sasabihin ko sa inyo, yung splicing technique na sinasabi nila, pinagmamalaki nila, gawang tamad yun Gawang tamad yun. Kasi ang recommended naman talaga, kung mag-splicing ka, maglalagay ka ng mga traveler, doon naman talaga ang recommended sa may bubong. Doon ka talaga yun ang recommended na maglalagay ka ng mga traveler at saka mga junction box. Dahil doon pwede mong i-expose yung mga wires mo, either gumamit ka ng PVC pipes or yung flexible hose kasi matatakpan naman yan kasi pag nilagyan ng ceiling sa may-ari, hindi naman makikita yung mga wirings mo doon. So ang sinasabi nila, pinagmamalaki nila na splicing daw dito, babalatan nila tapos magtatap sila ng wire papunta dito, which is tama, walang mali doon, technique mo yun Pero ang sinasabi dito natin, ang pinag-uusapan natin is yung connection. Tama ba o mali? Marami nagsabi, mali daw ng connection ito. Paano mo nasasabing mali ang connection? Kahit iti-test natin yun, gamit itong tester, continuity. Pag hindi ito nagsushort, hindi ito mali. Pero nagsushort to, depende sa paano mo i-connect. Paano mo ginawa yung jumper mo, tapos short circuit tong dalawang wire, ayun ang mali. Pero sa kabuuan, itong connection nito ay walang mali. Tama to Bakit yung pinagmamalaki yung splicing dito kayo kukuha para dito sa pangalawang, tapos dito i-jump in nyo dito sa pangalawang trigang na outlet. Ang tanong ko sa inyo, makikita nyo ba yan sa PEC or Philippine Electrical Code? Ganyan? Hindi. Sa mga electrician lang yan. Mga electrician lang yan. Discoveries lang yan mga electrician yan.
Ha? Okay, dito naman tayo sa load. Yung pinag-usapan natin kanina, yung sinabi ko, connection. Na patunayan ko na hindi mali. Okay. Dito naman tayo sa load. Halimbawa dito, ikaw isa kang electrician. Dapat, kung electrician ka, ito kang electrician, bago ka, hindi ka dapat tira ng tira ng mga outlet doon sa bahay at saka ano pang connection. Dapat, meron ka rin consultation na gagawin mo sa may-ari ng bahay. Kung ano bang iloload, ano ba ang mga posibilidad na bibilihin ng mga may-ari ng bahay na posibleng iloload niya sa connection ng mga ginawa mo doon na outlet. Dapat isa kung electrician ka, dapat meron kang background meron kang kunting theoretical knowledge about sa computation. Sabihin na lang natin, tansahin na lang natin mga electrician dyan, kasi mga electrician diha. Kapag ano ka ng outlet, particularly sa isang bahay, doon mismo sa may kusina, dapat i-anticipate mo na yun na ang mga ipang-load doon sa kusina, ang gagamitin doon na isasaksak dito ng mga appliances, siguro yung mabibigat. Halimbawa ng ref, freezer, at saka yung malalakas na mga appliances. I-anticipate na natin yun. Kaya, kung load ang pag-uusapan sa ganitong connection, may posibilidad talaga na magkasunog kung nag-overloading ka. Diba? Halimbawa, nakaganito ang connection mo, hindi naman nagagamit yung iba, hindi naman lahat nagagamit, isa lang ang nagagamit. Paano ka mag-overload yan? Imagine, this is a 16 amperes bawat isa nito. 16 amperes. Ano bang cause ng sunog? Kung masusunog ang isang outlet? Kung overloading. Yun ang unang cause. Actually, mga kaportidis, kadalasan, mostly hindi dito nagsisimula kung may magkaroon ng sunog, kundi mismo sa plug ng appliances na sinaksak mo dito. Diyan yan nagsimula na magkasunog. Una, pag sinaksak mo dito, tapos lost contact, yung hindi mo na masyadong naibaon yung saksakan dito, naglo-loss siya, yun ang isang sanhi na magkasunog. Pero hindi dito nagsimula. Pangalawang cause ng sunog, dito, sa ginagawa mong jumper, pag hindi ito tight, maluwag, hindi mo masyadong naibaon, dito hanggang dito, hindi mo nabaon, yun ang isa pang dahilan na magkakos ng sunog. Kasi ang supply po natin ng 220 AC is fluctuating yan. Nagpa-fluctuate. Minsan, humihina, bigla namang lumakas. Yun ang ibig sabihin ng fluctuate. So, pag loose yung mga sinaksak mo dito at loose yung mga connection mo dito, yun ang posibilidad na magkasunog. Kasi iinit siya loose na siya, tapos nagpa-fluctuate pa ang kuryente. Diba? Sa mga nagsasabi na mas mainam daw, mas okay daw kung ano siya dito, yung tinatawag nila na splicing. Dito, halimbawa dito ang supply, galing sa supply sa circuit breaker papunta dito. So instead na ganito ang kanilang gawin, ay dito sila magtatap papunta dito, which is good. Walang mali, tama pa rin yun. Discarding yun discarding. Pero ang ganyang klaseng gawa, mga brad, is gawang tamad yan. Kasi ako, kung mag-installer ako ng ganito sa bahay, doon ako sa ibabaw talaga mag-i-splice sa junction box. Gagawa ako kung ilan ang gusto ng may-ari na ilagay sa kwarto. Halimbawa sa kwarto, gusto siyang maglagay ng 2 trigang. Doon ako sa ibabaw mag-i-splice. Doon sa maglalagay ako ng isa pang junction box at maglalagay ako ng isa pang traveler papunta dito. Pababa dito sa outlet. Yun ang pinaka-safe para sa akin. Yung sinasabi nila dito, gawang tamad yan Mag-splice ka dito para dito. Instead na aakyat ka pa doon sa bubong, maglalagay ka pa ng isang junction box, maglalagay ka pa ng traveler. Dito naman lang gawin sa ibaba. Kasi nakakabawas ka ng oras at saka yung materialis. Instead na magdadagdag pa ka pa doon ng junction box, hindi na. Kasi dito mo lang gawin. Gawang tamad yan Pero technique yan. Hindi yan mali. Technique mo yan So sinasabi nila na iinit daw. Abi ninyo mga kabrad, mag-iinit lang talaga yung mga outlet kapag nag-overloading. Halimbawa, gusto ng may-ari sa bahay na sa sala papuntang kusina, gusto niya na 5 tagtitrigan lang kasi kulang sa materials, isang breaker lang yun. 5 tagtitrigan ang gusto niya. Ikaw mismo electrician, kung mayroon kang alam, background, tayo na mismo ang magsasuggest na
may-ari na hindi po pwede ngayon, ma'am o sir, kasi doon sa kusina, sa bahagi ng kusina mo, kailangan siparit yung breaker dahil nandoon nakasaksak yung mga mabibigat ng mga appliances, yung mga malalakas. Dito sa sala mo, either electric fan at saka TV lang yung nakasaksak. So, tayo mismo ang magsasuggest sa may-ari na magsasit niya, hindi po pwede na yung isang breaker lang tapos mula sa sala papuntang kusina, tapos doon mo sasaksak yung mga rep sa ganitong klaseng connection na parang nakasiris lang. Yung sa sunod naman na outlet dito ko naman kukuha, tapos sa panglimang outlet na yan doon sa kusina na nilagay, tapos sabihin mo doon nakalagay, doon nakasaksak yung mga mabibigat na appliances. Siyempre mag-iinit talaga to, may posibilidad na mag-iinit to kasi umiram lang dito ng supply itong outlet na to, tapos meron ka na namang nilagay dito sa papunta naman sa kabilang outlet na naman, naghiraman sila ng power. Tapos sa panghuling outlet, doon nakalagay, nakasaksak yung mga halos, mayroon pang extension wire, mayroon pang nakasaksak para sa ilaw. May cause talaga na posibleng mag-iinit to at masusunog. So, hindi po nag-iinit ang ganitong mga outlet, mga electrician dyan, sa mga bagong electrician, sa yung mga karaan ng electrician. Hanggat hindi ka nag-overload, hindi ka lumagpas sa capacity ng outlet ito, hindi po yan nagsusunog. Kasi kadalasan nakakos ng sunog ay loose connection. Nagka-loose contact yung sinaksak mo. Yun. Halimbawa, igigiit nyo talaga nga mas mainam dito itong splicing yung tawag nila. Sa isang kwarto, kung ako ang may-ari ng bahay, ikaw ang electrician na hinahire ko, sige, papayagan kita, gamitin mo yung technique mo sa kwarto. Maglalagay ako ng dalawang ganito, tagtitrigang. So, instead nga ganito, or yung sa taas, sa bubong ka mismo, maglalagay ng ibang traveler at saka junction box. Sige, ipalagay natin nga, sige, papayagan ko yung connection na gagawin mo dito. Ngayon, dyan mo idadaan sa gilid. Sa bubong, dito sa dingding. Tapos, mayroon kang dalawang, kasi gusto ko, tapat to magkatapat to magkaharap. Dito, at saka sa harap. Tapos, may madadaan kang haligi. Dalawang haligi dyan sa kwarto. Kasi dyan mo lang sa ibaba, titil-til ka dyan lang sa baba, dadaan. Tapos madadaanan mo ng dalawang haligi. Tapos titil-tilin mo. Ay, para sa akin, kung ako ang may-ari ng bahay, football ka agad bukas. Bakit mo titil-tilin yung haligi? Yun ang sinasabi ko, nagawang tamad ang mga ganito. Ayaw nilang umakyat doon sa bubong para maglagay pa ng ibang traveler para sa ganito. Actually, kapag isa dito ang nawala ng connection, hindi nasusunog, damay talaga yung sa susunod na mga outlet dito, mawawalan. Pero doon ka sa ibabaw, individual, maglagay ka ng isa pang junction box at saka traveler papunta dito, sa susunod naman, isa pa ring traveler at saka junction box. Kahit mawalan to ng supply dito, hindi to apektado kasi doon ka nag-i-supply sa ibabaw mismo. Naglagay ka ng ibang traveler. Yun ang prohibition. Ang posible na pag nawala ang nasunog dito, mawawala din dito. Kaya yun, ginigit nila na mas okay yun. Okay naman talaga yun, walang mali yun. Okay, pero sabi ko na, gawang tamad yun. Lalo na sa mga pakyawan. Ha? Pero sa connection na pag-usapan, walang mali ang connection na ito. Hanggat hindi shorted yung dalawang wire na yan, walang mali sa connection. Okay? Ito pa mga kapatides, dagdag kaalaman. So ano ba ang purpose? Actually, itong tatlong outlet na to, hindi to iisa lang. Magkaisa lang sila. Individual to, matatanggal to kung iisa-isahin mo tanggalin. Pero hindi to matatanggal kasi naka-jumper na to Mahirap na lang tanggalin. Ang tanong dito, ano bang purpose na bawat outlet ng ganitong klaseng outlet ay may 4 na butas? Actually, itong butas na to at saka dito, yung naka-align, ay isa lang yun. Konektado lang silang dalawa. Dito rin sa ibaba, konektado silang dalawa. Ang purpose nga ito sa manufacturer na ginawa nila na 4, kasi ito ang purpose yun Pag gumawa ka ng 2 o 3 o 3 gang kung tawagin, ito ang purpose para makagawa ka ng jumper dito. Instead nga kukuha ka pa sa main supply na dito, ito, para magpasok ka na naman at saka mag-splice ka naman dito para pasok naman dito. Yun ang purpose. Kaya nga nilagyan nila ito na ito ay isang 16 amperes na to kung makikita niyo. 16 amperes. 230 volts. 16 amperes. Ginawa nila ito sa manufacturer para
ma-orient po tayo na hindi dapat tayo mag-overload. Kasi yun lang ang limiter niya, o limited lang, nililimit lang nila yung amperahe dito sa outlet. Pag nag-over ka dito, lumagpas ka dito, ganun din sa breaker, pag lumagpas ka, halimbawa 20 amperes, lumagpas yung niloload mo, sumusobra dahil sa dami ng niloload mo, ay mag-trip off yung breaker. Katulad dito, posible siyang masunog o mag-init kasi kapag lumagpas ka. Yun ang isang dahilan ng mga manufacturer dito. At saka, tingnan mo yung wire na kakasya lang dito is only number 14 and number 12 lang yung pinakamalaki na papasok dito. Hindi nakakasya dito, hindi na maglalakto kapag pinasukan mo ito ng number 10. Hindi na siya, kailangan mo nang magbawas. Yun ang bawal. Babawasan mo yung strand ng wire para makapasok nito dahil number 10. Number 12 lang talaga itong butas. Ito ang isang rason kung bakit ito ginawa ng manufacturer. Di ba? Para in case nga gagawa ka ng 2 to 3 gang na outlet, yun ang purpose. Magawan mo ng jumper, din jumper sa kabila. Tapos, ang panghuling butas, pwede mo ring gawing magja-jumper dito sa pangalawang outlet. Yun po ang purpose, mga ka-elektrisyan, sa mga elektrisyan dyan na naging elektrisyan lang, na wala namang pag-aaral o wala nag-aaral, basta lang natuto ng mag-connect ng line at saka neutral, i-elektrisyan na. O wala kang background ng kunti sa basics sa competition. So pag-a-analyze ng current or voltahe na ginagamit natin dito sa Pilipinas, di ba? Yung iba dyan, naging helper lang, tapos naging electrician kasi marunong nang mag-installar. Pero yun ang anuhin natin mga ka-electrician o mga kaportides na kailangan meron din tayong pag-aaral na kahit basic lang. Alam mo kung paano mo ipaliwanag at alam mo kung anong kahinatnan kapag sumobra ka sa nilimit na kapasidad ng mga outlet. Okay? Yun lang mga kaportides.